Mainit ang tanghali sa Maynila nang dumating ang isang itim na kotse sa tapat ng St. Therese Medical Center, isa sa mga pinakaprestihiyosong ospital sa lungsod. Bumaba mula rito si Dr. Marco Villarreal, ang pinakabatang chief surgeon ng institusyon. Kilala siya sa husay sa operasyon at sa pagiging mayabang, suplado at walang sinasanto pagdating sa trabaho. Nakasuot siya ng puting coat na tila bagong plansa. May mamahaling relo sa pulso at nakataas ang kilay habang binabati ng mga nurse na tila natatakot lumapit. Magandang umaga po, Doc. Bati ng mga intern. Hindi man lang siya lumingon. Kung gusto niyong umangat, huwag puro bati. Trabaho ang ayusin niyo. Malamig niyang tugon bago tuluyang pumasok sa ER. Sa kabilang banda, dumating ang bagong nurse na si Clarice de la Cruz. May simpleng gubit, payak na uniforme, at lumang bag na pinalamnan ng mga gamit mula sa probinsya. Isa siyang scholar noon at ngayon ay nakapasok bilang staff nurse matapos ang matagal na paghihintay. Nilapitan siya ni Head Nurse Lilia, isang may edad ng babae na kilala sa kabaitan at disiplina. "Clarice, ikaw ba yung bagong assign sa surgery department?" Tanong ni Nurse Lilia. "Opo, ma'am. Excited po akong magsimula." Magalang na sagot ni Clarice, bagaman halata sa boses niya ang kaba. "Maghanda ka, Hija. Mahigpit si Dr. Villarreal. Pero kung tapat ka sa trabaho, makikita rin niya yung galing mo." Ngunit hindi naging madali ang unang araw ni Clarice. Sa unang duty niya, agad siyang sinigawan ni Marco matapos malito sa chart ng pasyente. "Hindi ka ba marunong magbasa? Bago ka bang graduate o binili mo lang ang lisensya mo?" Sigaw ni Marco habang nakatingin sa kanya ng masama. "Pasensya na po, Doc. Hindi ko po sinasadya. Mali po kasi ang label ng previous shift." Pakiusap ni Clarice. "Excuses! Sa operating room, ang pagkakamali kapalit ng buhay. Tandaan mo yan." Tahimik na lumabas si Clarice. Nanginginig ang kamay at halos maiyak. Pinagmasdan siya ng mga kasamang nurse, lalo na ni Nurse Fiona, ang pinakamalapit kay Marco at madalas ding nagsusumbong sa kanya tungkol sa iba. "Baguhan kasi. Akala mo kung sino. Tingnan mo nga, parang probinsyana." Bulong ni Fiona sa kasamang si Nurse Patty na napangiti lang. Habang lumilipas ang mga araw, hindi nawalan ng pag-asa si Clarice. Sa tuwing break, sinusulat niya sa maliit na notebook ang mga pagkakamali niya para hindi na maulit. Sa bawat oras ng duty, doble ang effort niya. Isang gabi, nagkaroon ng emergency case. Isang batang nasagasaan ang kailangang operahan agad. Wala ang regular scrum nurse, kaya tinawag si Clarice bilang kapalit. Hindi niya alam, si Dr. Marco ang lead surgeon. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Marco, uno ng pag-aalinlangan. "Assign po ako ngayong gabi, Doc. Naka-duty rin po ako sa surgery team." "Bantayan mong mabuti ang bawat utos ko. Ayokong may palpak." Tahimik lang si Clarice habang naghahanda ng mga gamit. Ngunit sa gitna ng operasyon, napansin niyang mali ang gamit na scalpel na abot ng intern. "Doc, wait! Mali po yung hawak niyo." Pigil niya, may takot sa boses. Napatigil si Marco at napagtanto niyang tama ang babae. Kung hindi ito nagsalita, baka nadisgrasya ang pasyente. Sa halip na magpasalamat, binulyawan niya si Clarice. "Hindi mo kailangang magpuna sa akin sa harap ng lahat." Pagkatapos ng operasyon, pinag-usapan ito ng buong team. Ang tapang ni Nurse Clarice ha, pero grabe rin si Doc. Hindi man lang nagpasalamat. Bulong ng intern. "Normal na yan kay Marco. Hindi sanay mapahiya." Sagot ni Fiona na halatang may halong inggit. Lumipas ang linggo at patuloy ang ganitong tensyon sa pagitan nila. Si Clarice, sa kabila ng lahat, ay nanatiling propesyonal. Sa tuwing pinapahiya siya, pinipili niyang tumahimik. Sa tuwing minamaliit, mas pinagbubuti niya ang trabaho. Hindi alam ni Marco, bawat kilos niya ay sinusundan ng mga mata ng iba. At unti-unti, may mga taong nagsisimulang maawa kay Clarice. "Clarice, bakit di mo na lang i-report si Doc sa HR?" Tanong ni Head Nurse Lilia minsang magkasabay silang kumain. "Hindi na po siguro kailangan, ma'am. Baka po lalong lumala. Kaya ko naman pong tiisin." Sagot ni Clarice na may ngiti, bagaman bakas ang pagod. Isang araw, dumating si Dr. Carlos Sarmiento,
ang bagong chief resident na galing Amerika. Malambing siya sa staff, magalang at kabaligtaran ni Marco. Sa unang araw pa lang, napansin niya agad si Clarice. "Hi, Nurse Clarice. Tama? Ako nga pala si Carlo. Ikaw yata ang palaging napupuna ni Dr. Villarreal?" Biro niya. Napangiti si Clarice, bahagyang nailang. "Opo, Doc, pero ayos lang naman po. Baka masyado lang siyang perfectionist." "Tama yan, pero wag kang matakot magkamali. Ang mahalaga, natututo ka." Nang araw ding iyon, nakita sila ni Marco habang magkausap. Tumigil ito saglit, tila may kakaibang kirot na naramdaman sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Lalo siyang uminit ang ulo nang marinig niyang nagtatawanan sina Clarice at Carlo. Sa mga sumunod na araw, mas madalas makita si Carlo sa nurses station. Madalas siyang magdala ng kape para sa staff at hindi nawawala ang isang tasa para kay Clarice. Aba, may nagdadala na ng kape si Nurse Clarice ha, pang-aasar ni Fiona. Iba talaga pag may magandang muka. Ngumiti lang si Clarice, ayaw patulan. Wala naman pong masama kung may kaibigan sa trabaho. Ngunit si Marco, habang nakatingin mula sa malayo, tila naiirita sa bawat sandaling magkasama ang dalawa. Hanggang isang gabi, matapos ang operasyon, nakita niya si Clarice sa lobby, nag-aabot ng pagkain sa isang pulubi. "Bakit mo pinapakain yan? Trabaho mo ba yan?" Malamig niyang tanong. "Doc, gutom po kasi siya. Sayang kung itatapon lang ang pagkain. Kung gusto mong magpakabait, wag mo nang dalhin dito yang mga palabas mong ganon. Nandito tayo para magpagaling." Hindi magpakasanta, sarkastiko niyang tugon. Napayuko si Clarice. "Pasensya na po, Doc." Ngunit bago siya makaalis, narinig niyang sinabi ni Marco sa isa pang doktor, "Kung hindi lang maganda yung nurse na yan, matagal ko nang pinaalis." Naramdaman ni Clarice ang matinding sakit sa dibdib, ngunit pinili niyang huwag magpakita ng kahinaan. Kinabukasan, dumating ang balitang may medical conference na gaganapin sa ospital, kung saan ipipresent ni Marco ang bagong surgical technique niya. Pinilit niyang kalimutan ang nangyari at mag-focus sa trabaho, ngunit tila may dumadagdag na presyon bawat araw. Habang abala sa paghahanda, sinabi ni Nurse Lilia kay Clarice, "Anak, minsan hindi mo kailangang lumaban ng sigawan. Ang katahimikan minsan mas malakas kaysa sigaw." Ngumiti si Clarice. "Tama po kayo, ma'am. Babalang araw maiintindihan din po nila." Sa dulo ng araw, habang naglalakad siya pa uwi, nadaanan niya ang bintana ng conference hall. Nakita niya si Marco, nakaupo mag-isa, nakayuko, tila pagod na pagod. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawala sa kanya ang respeto. Siguro pagod lang siya, mahina niyang sabi sa sarili. Balang araw, maiintindihan din niya kung gaano kahirap ang maging maliit sa mundong puno ng malalaki. At doon nagtapos ang unang yugto ng kwento, ang mundo ng mayabang na doktor at ng simpleng nurse na tahimik, ngunit matatag. 2 taong hindi pa alam na ang tadhana ay may matinding pagbabagong nakalaan para sa kanila. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapansin ni Clarice si Dr. Marco sa loob ng conference hall na tila pagod at nag-iisa. Simula noon, pinili niyang huwag magtanim ng galit. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa hallway, magalang pa rin siyang gumabati, kahit minsan ay hindi siya pinapansin ng doktor. Sa isip niya, hindi kailanman dapat suklian ng sama ng loob ang kawalang galang. Isang umaga, tinawag si Clarice ng head nurse Lilia. "Clarice, mukhang kulang tayo sa staff na yung linggo. May 3 nurse na may sakit, kaya kailangan mong mag-overtime sa surgery department." "Walang problema po, ma'am," masiglang sagot ni Clarice, kahit alam niyang halos wala na siyang tulog. Sa araw ding iyon, nakaschedule si Dr. Marco ng isang komplikadong operasyon sa isang pasyenteng may tumor sa utak. Napilitang isama ni Lilia si Clarice bilang assistant nurse. Tahimik ang loob ng operating room. Tanging tunog ng makina at utos ni Marco ang maririnig. "Scalpel," malamig niyang utos. "Scalpel, Doc." Mahinahong tugon ni Clarice. Ilang oras na ang nakalipas at halos hindi na sila nakapagsalita. Ngunit nang magbago bigla ang pressure ng pasyente, naramdaman ni Clarice ang kaba. Napansin niyang mali ang sukat ng gamot na ipinapasok ng intern. "Dok, teka po, mali po ang dosage," agad niyang sabi.
Napatigil si Marco at mabilis na sinuri ang chart. Tama nga si Clarice. Kung hindi siya nagsalita, baka bumagsak ang vital signs ng pasyente. Pagkatapos ng operasyon, tahimik na lumabas ang lahat. Habang nag-aayos ng gamit, lumapit si Marco kay Clarice. Hindi mo kailangang magpuna sa akin sa harap ng team. Malamig niyang sabi. Pasensya na po, Doc. Baka kasi may mangyaring masama sa pasyente. Wala po akong ibang intensyon. Sagot ni Clarice halos pabulong. Yan ang problema sa mga bago. Akala nyo alam nyo na lahat. Sabay talikod ni Marco. Habang nakaupo sa pantry, lumapit si Carlo at binigyan siya ng kape. Balita ko, ikaw daw ang dahilan kung bakit buhay pa yung pasyente ni Marco. Sabi nito na may ngiti. Hindi naman po ganon, Doc. Ginawa ko lang po yung tama. Clarice, minsan kailangan mong ipagmalaki ang kabutihan mo. Kung hindi, maaangkin ng iba ang kredito. Wika ni Carlo. Sabay tapik sa balikat niya. Habang nag-uusap sila, dumaan si Fiona. Uy, Clarice, baka naman may gusto ka kay Dr. Carlo, ha? Baka kaya todo effort ka sa trabaho. Pangaasar nito. Umiling si Clarice. Wala naman akong gusto. Kaibigan lang po siya. Ngunit si Fiona halatang naiinggit. Kung ako sa'yo, wag mong asahan yan. Si Dr. Marco lang ang tinitingala dito. Inagabihan, habang naglilinis ng equipment sa storage room, naabutan ni Marco si Clarice. Tahimik ito, nakayuko, abala sa pag-aayos ng mga bote ng gamot. Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi mo naman shift yan? Tanong ni Marco. Medyo malamig pa rin ang tono. Sayang po kasi ang oras. Gusto ko pong ayusin lahat bago mag-weekend. Sagot ni Clarice hindi tumitingin sa kanya. Hindi mo kailangang magpakamartir. Kung hindi mo kayang sabayan ang bilis dito, baka hindi ito para sa'yo. Kayang-kaya ko po, Doc. Mahinahong sagot ni Clarice, sabay tingin sa kanya. Hindi ako susuko ahit mahirap. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Marco. May kung anong kakaibang init sa dibdib niya habang tinitigan ang mga mata ni Clarice. Bahala ka, tanging nasabi niya bago umalis. Kinabukasan, nagkakaroon ng orientation para sa mga bagong volunteer nurse. Si Clarice ang inatasang magturo ng basic patient care. Habang nagtuturo siya, tahimik na nanonood si Marco sa may pinto. Nakita niya kung paanong umingiti ang mga estudyante sa tuwing nagkukwento si Clarice tungkol sa compassion sa trabaho. Ang pagiging nurse ay hindi lang trabaho, sabi ni Clarice sa harap ng mga ito. Ito ay pagtulong kahit walang nakakakita. Ito ang sining ng malasakit. Pagkatapos ng orientation, lumapit si Carlo. Ang galing mo talaga, Clarice. Dapat ikaw na ang head nurse. Nako, wag po. Masaya na po ako sa ginagawa ko. Ngunit bago pa siya makasagot ulit, dumating si Marco. Nurse Clarice, bukas ka ulit sa OR. Magsama ka ng trainee mo. Sabi nito, walang ekspresyon sa mukha. Opo, Doc, sagot niya. Sa isip niya, baka yun na ang simula ng kaunting tiwala sa kanya ni Marco. Ngunit nagkamali siya. Sa mismong araw ng operasyon, isang maliit na pagkakamali sa dokumento ang naging dahilan ng panibagong galit ni Marco. Ano to? Bakit mali ang patient ID? Sigaw ni Marco sa harap ng buong team. Doc, pasensya na po, nagkapalitan lang po ng folder sa station. Hindi ako interesado sa dahilan. Alam mo bang pwedeng makasuhan ang ospital dahil dito? Tahimik lang si Clarice, nanginginig habang pinapahiya sa harap ng lahat. Sa gilid ng silid, naroroon si Carlo, nanonood at halatang nagpipigil ng inis. Pagkatapos ng operasyon, lumapit si Carlo kay Marco. Marco, sobra ka na. Hindi mo kailangang ipahiya yung tao sa harap ng lahat. Hindi mo ako kailangan turuan kung paano magdisiplina ng staff, Carlo. Kung hindi niya kayang tumanggap ng galit, umalis na lang siya. Hindi lahat ng tao katulad mo. Hindi lahat nabubuhay sa yabang. Tugon ni Carlo bago umalis, iniwan siyang tahimik. Kinagabihan, habang pauwi si Clarice, nakita niyang umuulan. Naglakad siya bit-bit ang payong na butas. Sa labas ng gate ng ospital, may isang lalaking nakasandal sa pader. Si Marco, nakayuko, hawak ang cellphone. Nurse Clarice. Tawag niya, napahinto siya, nagulat. Doc Marco?
Bakit naglalakad ka? Delikado sa ganitong oras. Wala po kasi ako masakyan. Gabi na po at umuulan pa. Tahimik na tumingin si Marco sa paligid bago inabot ang payong niya. Sige, gamitin mo to. Hindi na po, ayos lang po talaga. Sinabi kong gamitin mo. Isa pa, ayoko nang mabalita na may inatake ng sipon na nurse sa department ko. Pilit niyang sabi. Napilitan si Clarice na tanggapin. Salamat po, Doc. Habang naglalakad siya palayo, napatingin si Marco sa kanya. Sa babaeng kahit anong kahihiyang at hirap, nananatiling matatag at may ngiti. Sa loob ng ospital, sanay siya sa mga taong nagpupuri sa kanya. Pero ngayon, naramdaman niyang iba si Clarice. Kinabukasan, tinawag siya ni Head Nurse Lilia sa opisina. Clarice, may commendation ka mula sa pasyenteng inoperahan mo noong nakaraang linggo. Sabi niya, hindi siya tatagal kung hindi sa tulong mo. Naluha si Clarice. Salamat po, ma'am. Alam mo, anak, sabi ni Lilia, minsan kahit hindi tayo pinapansin ng mga boss, may mga taong nakikita ang ginagawa nating tama. Yun ang mas mahalaga. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi pa rin ganoon kaayos ang trato ni Marco sa kanya, pero mas madalang na ang sigawan. Kapag nakikita niya si Clarice na nag-aalaga ng mga pasyente, tila nagiging tahimik ang paligid. Isang gabi, habang nag-rounds, natagpuan niya si Clarice sa ICU. Hawak ang kamay ng isang matandang pasyente. Hindi ka pa rin umuwi? Tanong ni Marco. Hindi po. Gusto ko lang po siyang samahan hanggang makatulog. Hindi ka naman required magbantay, sabi ni Marco, sabay buntong hininga. Alam ko po, pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa oras ng pahinga. Tigun ni Clarice, sabay ngiti. At sa gabing yon, sa katahimikan ng ospital, unang beses na nakita ni Marco si Clarice hindi bilang ordinaryong nurse, kundi bilang isang taong may puso, matatag at may tapang na hindi kayang tumbasan ng anumang titulo. Matapos ang gabing iyon sa ICU, kung saan nakita ni Dr. Marco si Clarice na tahimik na nagbabantay sa pasyente, tila may bahagyang pagbabago sa kanyang pananaw. Hindi man niya aminin, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung bakit may mga taong tulad ni Clarice na kayang magsakripisyo kahit walang kapalit. Sa mga sumunod na araw, madalas na niyang napapansin ang dalaga, kung paano ito mahinahon sa bawat pasyente, kung paano ito ngumiti kahit pagod, at kung paano ito tila laging handang tumulong sa kahit sino. Isang umaga, habang papasok sa ospital si Marco, napansin niyang si Clarice ay nasa labas, nag-aabot ng sandwich sa isang matandang janitor na nakalimutang kumain. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ni Marco mula sa likuran. Malamig pa rin ang boses. Napalingon si Clarice, nagulat, ngunit ngumiti. Wala lang po, Doc. Gutom kasi si Mang Erning. Sayang naman po yung tinapay na sobra sa kantin. Hindi mo trabaho yan. Nurse ka, hindi charity worker. Pero tao rin po ako, Doc. At tao rin po si Mang Erning. Hindi sumagot si Marco. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papasok ng ospital. Ngunit sa loob ng isipan niya, may kakaibang gumugulo. Hindi niya alam kung inis ba iyon o paghanga. Kinahapunan, nagkaroon ng department meeting ang mga doktor. Dumalo rin ang mga senior nurse, kabilang si Clarice bilang kinatawan ni Head Nurse Lilia. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa bagong sistema ng hospital charting, napansin ni Marco na nagtaas ng kamay si Clarice. Doc, kung pwede po, baka mas maging madali kung iisa lang po ang logbook ng operating team at nursing team para mahiwasan ang double entry. Ngunit bago pa man matapos si Clarice, sumabat si Fiona. Ay nako, baka malito lang lalo. Hindi naman lahat kasing galing mo sa pag-organize. Fiona, singit ni Lilia. Hayaan mo siyang magsalita. Tumingin si Marco kay Clarice. Okay, Nurse de la Cruz, ituloy mo. Dahil doon, nagulat ang lahat. Iyon ang unang beses na tinawag ni Marco ang pangalan ni Clarice nang walang kasamang insulto. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Carlo kay Clarice. Impressive! Alam mo, gusto kong i-propose yung idea mo sa board. Salamat po, Doc Carlo. Masiglang sagot ni Clarice. Mas maganda po kasi kung may sistema
para hindi nalilito ang mga staff. Napaniti si Carlo, kaya pala paborito ka ng mga pasyente. Matalino ka na, mabait pa. Habang nag-uusap sila, nandoon sa di kalayuan si Marco. Tahimik niyang pinagmamasdan ang dalawa mula sa kabilang mesa ng kapeteriya. Hindi niya alam kung bakit parang naiirita siya sa tuwing naririnig niyang tumatawa si Clarice sa mga biro ni Carlo. "Marco," sabat ni Fiona habang nilalagay ang kamay sa braso niya. "Hindi mo napapansin? Laging si Carlo at Clarice magkasama. Parang ang lapit nila." "Ano?" "Wala akong pakialam," sagot ni Marco. Ngunit ramdam sa tono niyang hindi totoo iyon. Isang gabi, habang palabas ng ospital si Clarice, nadaanan niya ang parking area kung saan nakita niyang sira ang gulong ng kanyang bisikleta. Nakayuko siya, nag-aalala kung paano makakauwi. Bigla na lang lumapit si Marco, bit-bit ang maliit na flashlight. "Anong nangyari?" tanong nito. "Na-flat po yata, Doc. Siguro tinamaan ng pako." "Hindi mo kayang ayusin yan mag-isa. Tabi ka," sabi ni Marco habang inaayos ang gulong. Tahimik lang si Clarice habang pinagmamasdan siya. Hindi siya sanay makita ang doktor na iyon na walang galit sa mukha. "Salamat po, Doc," mahina niyang sabi. "Hindi ako tumutulong dahil gusto ko ng pasasalamat," tugon ni Marco habang patulo sa ginagawa. "Alam ko po, pero nagpapasalamat pa rin ako." Pagkatapos maayos ang bisikleta, tinapik ni Marco ang upuan nito. "Next time, siguraduhin mong safe yan. Hindi mo alam kung kaano kadelikado ang Maynila sa gabi." "Opo, Doc. Salamat po ulit." Habang naglalakad si Clarice pa uwi, hindi niya mapigilan ang umiti. Sa wakas, nakita niya may bahagyang lambing sa tinig ng doktor. Kinabukasan, dumating sa ospital ang isang matandang babae na may matinding sakit sa baga. Si Marco ang humawak ng kaso at si Clarice ang assigned nurse. Habang ginagamot nila ang matanda, napansin ni Clarice na tila may pag-aalala sa mukha ni Marco. "Dok, kamukha po ba siya ng kakilala ninyo?" tanong ni Clarice. Tumango si Marco. "Oo, ganyan ang itsura ng nanay ko bago siya namatay. Nasa ICU din siya noon." "Ready the sutures," utos niya minsan. "Opo, Doc. Nakaprepare na po," sagot ng dalaga. "Good," tanging sabi ni Marco, ngunit may halong paggalang na sa tono. Ngunit hindi natuwa si Fiona sa nakikitang paglapit ng dalawa. Sa pantry, kinausap niya si Carlo. "Doc Carlo, hindi ba't ikaw at si Clarice ang madalas magkasama?" Pero parang si Dr. Marco na yata ang laging pinupuri niya. Ngumiti lang si Carlo. "Hindi ako nakikipagkompetensya, Fiona. Masaya akong may nagbago kay Marco dahil kay Clarice." Napairap si Fiona. "Kung ako sa'yo, di ako magpapakabait. Baka maunahan ka." Isang gabi, matapos ang mahirap na operasyon, inabutan ni Clarice si Marco sa rooftop ng ospital. Tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. "Doc," tawag niya. "Ang ganda po ng tanawin, ano? Dito lang ako nakakahanap ng katahimikan." Sagot ni Marco. Hindi lumilingon. "Hindi ko po alam na mahilig din pala kayo sa ganito." "Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Nurse Clarice." Mumiti siya. "Siguro po kasi hindi niyo rin ako tinuturuan." Sa unang pagkakataon, napangiti si Marco. "Matapang ka rin pala." "Ano?" "Natuto lang po akong tumindig kapag alam kong tama." Nagtagal ang usapan nila hanggang gabi. Pinag-usapan nila ang buhay, pamilya at kung gaano kahirap manatiling mabuti sa mundong puno ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Marco ng ginhawang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kinabukasan, may isang hindi inaasahang pangyayari na gitna ng isang emergency operation. Napagkamalan ni Fiona na si Clarice ang may kasalanan sa na-misplaced na medical record ng pasyente. Agad niya itong isinumbong kay Marco. "Doc, si Clarice po ang huling humawak ng chart," sigaw ni Fiona. Nagulat si Marco. "Clarice, totoo ba to?" "Hindi po, Doc. Wala po akong hawak na chart. Nag-assist lang po ako sa anesthesia." "Tumahimik ka. Kung hindi ikaw, sino pa?" galit na sigaw ni Marco. Tahimik si Clarice. Napayuko habang nakatingin sa kanya ang lahat ng nurse. "Doc, totoo pong hindi ko kasalanan," nanginginig niyang sabi. Ngunit tumalikod lang si Marco at lumabas ng silid. Ilang oras ang lumipas bago nalaman ang totoo. Si Fiona pala ang nagkamali ng lagay ng chart. Nagsisi ito at lumapit kay Clarice. "Pasensya na, Clarice. Hindi ko sinasadya." Ngunit hindi na ito sumagot. Umiiyak siyang umupo sa likod ng ospital.
pinipigilan ang sarili. Lumapit si Carlo. Clarice, huwag mong hayataang sirain ng isang pagkakamali ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sakit lang po, Doc, sagot ni Clarice. Pinaghirapan kong mapatunayan ang sarili ko, pero isang maling akala lang wasak na unit. May panahon para bumawi, at sigurado akong malalaman din ni Marco ang totoo. At makalipas ang ilang oras, dumating na si Marco sa staff room, tahimik na humarap kay Clarice. Nalaman ko na ang totoo, hindi ikaw ang nagkamali. Hindi siya tumingin sa doktor. Wala pong problema, Doc. Sanay na po akong mali sa paningin ninyo. Clarice, pwede po bang lumabas na ako? Marami pa po akong pasyente. Habang pinagmamasdan ni Marco ang papalayong si Clarice, doon niya napagtanto kung gaano kasakit ang sarili niyang mga salitang binitiwan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya ang sugatan, pati ang taong ilang ulit niyang nasaktan nang hindi niya namamalayan. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang mapahiya si Clarice sa maling akusasyon, nanatili siyang tahimik at nakayuko sa bawat duty. Wala na ang dating sigla sa mga mata niya. Hindi na siya gaanong nagsasalita. At kahit si Carlo ay napapansin na tila may distansya na sa pagitan nila ni Clarice. Samantalang si Marco, bagamat alam niyang nagkamali siya, hindi niya alam kung paano lalapitan si Clarice. Sa bawat pagtatangkang magkausap sila, umiiwas ang dalaga. Isang umaga, dumating ang malaking araw ng medical conference sa ospital. Lahat ng staff ay abala sa paghahanda, lalo na't dadalo ang ilang kilalang doktor mula sa ibang bansa. Si Marco ang napiling mag-present ng bagong surgical innovation ng St. Therese Medical Center. Si Clarice, bilang bahagi ng surgical team, ay inatasang maghanda ng mga dokumento para sa presentasyon. Tahimik siyang nag-aayos ng mga folder habang nagmamadaling dumaan si Fiona. Clarice, ito yung mga papeles para sa presentasyon ni Doc Marco. Dalhin mo sa auditorium. Opo, sagot niya habang maingat na inilagay sa envelope ang mga dokumento. Nang dumating siya sa hall, puno ito ng mga kilalang doktor, kasama si Dr. Carlo at Head Nurse Lilia. Sa unahan ay si Marco, nakatayo, nakaayos ang buhok at halatang inaalog ng kaba. Ihanda na natin, sabi niya sa team. Clarice, nasaan na ang report folder? Inaabot ko na po, Doc, sagot ng dalaga, sabay lapit. Ngunit sa isang iglap, nadulas si Clarice at nahulog ang ilan sa mga papel. Agad niya itong pinulot. Ngunit nagkagulo ang pagkakasunod-sunod ng mga pahina. Anong ginagawa mo? Singhal ni Marco. At sa harap ng lahat, mabilis niyan inagaw ang folder at sa galit, sinampal si Clarice. Tahimik ang buong hall. Tila bumagal ang oras. Nabitiwan ni Clarice ang hawak at sa pagkagulat, tumulo ang luha niya. Doc Marco! Sigaw ni Carlo habang tumayo. Hindi ko siya sinasadya. Pero hindi pa siya natatapos na may isang malakas na tinig ang umalingangwang sa likuran. Layuan mo ang asawa ko! Lahat ay napalingon. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking may autoridad. Matangkad, may suot na itim na suit. Si Dr. Andrew Gomez, ang may-ari ng ospital. Naglakad ito papalapit. Mabigat ang bawat hakbang. Andrew? Bulong ni Head Nurse Lilia, gulat na gulat. Tumigil si Marco, nanlalaki ang mata. Doc, asawa niyo? Oo, mariing sagot ni Andrew. Bago niya niyayakap si Clarice na nanginginig pa rin. At kung hindi mo kayang igalang ang staff ko, lalong hindi ko papayagang bastusin mo ang asawa ko. Tahimik ang buong silid. Ang mga kasamahang nurse ay hindi makapaniwala. Si Fiona, napalunok at napayuko, habang si Carlo ay napakapit sa ulo. Si Marco naman, tila nawalan ng lakas, napaatras at napaupo sa gilid ng entablado. Lumapit si Andrew kay Clarice at marahang hinawakan ang pisngi nitong namula sa sampal. Clarice, mahal, bakit di mo sinabi sa akin na ganito ka na nila tinitrato? Hindi ko po gustong gamitin ang pangalan ninyo, Andrew. Nanginginig na tugon ni Clarice. Gusto ko po kasing makilala sa sarili kong kakayahan. Ngumiti si Andrew, ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Kaya nga kita minahal, dahil kahit anong mangyari, nananatili kang totoo. Tumalikod si Andrew at hinarap ang lahat. Simula ngayon, magpapatupad ako ng imbestigasyon. At ikaw, Doktor,
Villarreal, suspendido ka muna sa tungkulin habang pinag-aaralan ng reklamo laban sa'yo. Sir, please, hindi ko alam. Hindi ko alam na asawa niyo siya. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Marco. Hindi mo kailangang malaman. Ang dapat mong alam ay kung paano igalan ang tao, kahit sino pa siya. Malabig na sagot ni Andrew bago inakay si Clarice palabas ng hall. Sa labas ng auditorium, sinundan sila ni Carlo. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Clarice. Bagamat bakas sa mukha ang sakit. Ayos lang po ako, Doc Carlo. Hindi ko inakalang mangyayari to. Baka kailangan mong magpahinga muna, mungkahi niya. Ngunit si Andrew ang sumagot. Hindi siya magtatrabaho muna. Ako na ang bahala sa lahat. Kinagabihan naging malaking usapan ang pangyayari sa ospital. Sa kantin, bulungan ang mga staff. Si Nurse Clarice pala, asawa ng may-ari. Grabe, kaya pala kahit simple siya, parang may dignidad talaga. Pero tawawa naman si Dr. Marco, suspendido raw. Sa isang sulok, si Fiona ay halos hindi makatingin sa mga kasamahan. Hindi ko inakalang ganun pala siya. Sabi niya kay Patty, "Ebi mo kasi tigilan ang pang-asar sa kanya." Sagot ni Patty, halatang inis. Samantala, si Marco ay mag-isang umupo sa loob ng kanyang opisina. Nakatitig sa basang folder na nahulog kanina. Sa bawat sandaling naaalala niya ang pag-iyak ni Clarice, tila tinutusok siya ng konsensya. Hindi ko naman sinasadya, mahina niyang bulong sa sarili. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib? Kinabukasan, ipinatawag siya ng hospital board. Villarreal, sabi ng head of HR. Base sa reklamo ni Dr. Gomez, ikaw ay pansamantalang tatanggalin sa serbisyo habang may investigasyon. Tatanggalin? Gulat niyang tanong. Pero wala akong intensyon. Hindi na yon ang mahalaga, Doc. Ang nangyari ay harassment at public humiliation. Hindi na ito basta-basta. Lumabas siya ng opisina, bit-bit ang mga papel ng suspension. Sa hallway, nasalubong niya si Carlo. Marco, sabi ni Carlo, gusto kong tulungan ka, pero tama rin si Andrew. Nasobrahan ka na. Alam ko, Carlo, pero hindi ko alam kung ano ko babawiin yung ginawa ko. Siguro oras na para alamin mo kung sino ka talaga bilang doktor. Hindi yung puro pride. Seryosong sagot ni Carlo bago ito tumalikod. Ilang araw ang lumipas, hindi na muling pumasok si Marco sa ospital. Naiwan ang kanyang pangalan sa listahan ng mga suspended staff at naging katawa-tawa siya sa ilan. Ngunit sa halip na magtago, pumunta siya sa isang maliit na baryo sa Pampanga kung saan may libreng medical mission. Doon niya unang natutunan kung gaano kahirap magpagaling ng mga pasyenteng walang pambayad at kung gaano kasimple ang kaligayahan ng mga taong nabibigyan ng pag-asa. Isang matandang midwife, si Tia Rosa, ang lumapit sa kanya. Doc, minsan kailangan nating masampal ng realidad para matauhan. Napangiti siya, bahagyang mapait. Tama ka, Tia. At sa unang pagkakataon, naiintindihan ko na yung sakit ng mga taong tinapakan ko noon. Samantala sa ospital, si Clarice ay nagpahinga ng 2 linggo bago bumalik. Tinanggap siya ng mga kasamahan ng may respeto at paghanga. Si Fiona, lumapit ng may luha sa mata. Clarice, patawarin mo ako. Alam kong marami akong nasabi. Hindi ko alam na ganon ang pinagdadaanan mo. Mumiti si Clarice, marahang hinawakan ang kamay nito. Wala na yon, Fiona. Mas okay nang magpatawad kaysa magbitbit ng galit. Naging inspirasyon si Clarice sa mga staff ng ospital. Lalong humanga si Carlo sa kanya. Ngunit alam niyang may lugar na hindi niya maaaring sakupin. Ang puso ni Clarice ay pag-aari ng lalaking kahit matagal nang nasa anino. Ay totoo ang pagmamahal. At sa dulo ng linggong iyon, habang nakatanaw si Clarice sa bintana ng ospital, hawak ang singsing na ibinigay sa kanya ni Andrew noon pa. Mahina niyang bumulong. Salamat sa pagdating mo sa tamang oras at sa pagpapaalala sa kanila na kahit sino pa ako, may karapatan akong igalang. Sa kabilang panig ng bayan, si Marco naman ay nakatingala sa kalangitan, bit-bit ang lumang stethoscope. Sa wakas, nagsimula siyang magbago, hindi na bilang mayabang na doktor, kundi bilang taong unti-unting natutong magpakumbaba dahil sa isang sampal na nagpabago sa lahat. Lumipas
ang 3 araw matapos ang nakakagulat na insidente sa ospital. Mainit pa rin sa bibig ng bawat tao ang pangalan ni Clarice de la Cruz Gomez, ang babaeng minsang tinuring na mahirap na nurse, ngayon ay kinikilalang asawa ng mismong may-ari ng St. Therese Medical Center. Ang mga nurse sa station ay hindi pa rin makapaniwala, lalo na si Fiona, na ngayon ay mas tahimik at tila laging nag-iisip bago magsalita. Hindi ko pa rin matanggap, wika ni Fiona habang nag-aayos ng mga record. Asawa pala siya ni Dr. Andrew Gomez? Parang kailan lang, lagi natin siyang tinutokso. Ganyan talaga ang buhay, sagot ni Head Nurse Lilia. Hindi niyo alam kung sino ang tinatapakan mo. Kaya dapat matuto ka. Tahimik lang si Clarice habang abala sa pag-check ng vital signs ng mga pasyente. Hindi niya gusto ang mga chismis. Para sa kanya, mas mabuting magtrabaho ng tahimik kaysa sagutin ang mga tanong na wala namang saysay. Ngunit sa loob-loob niya, hindi pa rin siya mapalagay. Hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang asawa ni Andrew, kundi dahil sa pagkakagulo ng araw na iyon. Ang sampal ni Marco, ang sigaw ni Andrew, at ang mga matang nakatingin sa kanya ng may awa. Lahat yon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Samantala, si Dr. Andrew Gomez ay dumating muli sa ospital matapos ang ilang araw ng katahimikan. Kasama niya ang kanyang abogado at ilang board members. Clarice, wika ni Andrew habang papasok sa kanyang opisina. May gusto akong ipaliwanag sa kanila tungkol sa atin. Andrew, wag na. Mahinahon niyang tugon. Mas mabuting manapili akong nurse dito. Hindi ko kailangan ang espesyal na trato. Ngunit hindi pumayag si Andrew. Hindi mo kailangang itago kung sino ka. Naging asawa kita dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa yaman ko. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinatawag ni Andrew ang lahat ng senior staff sa conference room. Bago tayo magsimula, wika niya, gusto kong linawin ang isang bagay. Si Nurse Clarice de la Cruz ay asawa ko. Hindi niya ginamit ang apelyido ko dahil gusto niyang makilala sa sarili niyang kakayahan. Tahimik ang silid, walang kumibo. Si Carlo ay bahagyang umiti, tila nakahinga ng maluwag. Gusto ko ring ipaalam, dagdag ni Andrew, na wala kaming balak baguhin ang sistema sa ospital. Si Clarice ay mananatiling nurse at hindi ko siya bibigyan ng anumang pabor. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Carlo si Andrew. Doc, saludo ako sa inyo. Kakaiba ang asawa ninyo, matatag, marangal. Ngumiti si Andrew. Alam ko, siya lang ang babaeng nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang simpleng tao. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, si Dr. Marco Villarreal ay nasa maliit na health center. Tinutulungan si Tia Rosa sa pag-aalaga ng mga pasyenteng walang pambayad. Pawisan siya, walang suot na lab coat, ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na halaga ng propesyon. Doc Marco, wika ni Tia Rosa habang pinupunasan ang noo niya. Alam mo ba, iba ka na ngayon. Hindi na yung supladong doktor na puro sigaw. Napangiti si Marco. Siguro kasi ngayon ko lang naintindihan na hindi lang diploma o karangalan ang sukatan ng pagiging doktor. Ang tunay na doktor, sagot ni Tia Rosa, ay yung may puso at yung sampal na natanggap mo parang gising ng langit para magbago ka. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Marco sa labas ng maliit na klinika, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Si Carlo ang nasa kabilang linya. Marco, gusto kitang makita. Si Dr. Gomez, gusto kang kausapin. Bakit pa? Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Hindi mo kailangang magpaliwanag, pero marapat lang na humarap ka. 2 araw ang lumipas bago naglakas loob si Marco na bumalik sa St. Therese. Tahimik siya habang naglalakad sa pasilyo. Ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya. Nang pumasok siya sa opisina ni Andrew, nandoon si Clarice, nakaupo at nakayuko. Doc Marco, wika ni Andrew, hindi ako nandito para ipahiya ka. Gusto ko lang ipaliwanag ang lahat. Hindi ko kailangan marinig, sir. Mahinang tugon ni Marco. Alam kong mali ako. Pakinggan mo muna, sabi ni Andrew. Alam mo ba kung bakit naging nurse si Clarice kahit kaya naman niyang mamuhay ng marangya? Tahimik si Marco. Hindi siya sumagot. Dahil gusto niyang maranasan kung paano maglingkod sa tao. Gusto niyang bumaba sa lupa.
Gusto niyang makita ang totoong mukha ng pangangalaga. Hindi siya nagsinungaling. Tinago lang niya ang apelyido para mapanatili ang dignidad ng propesyon niya. Napayuko si Marco. Hindi ko alam na ganun siya kabuti. Wala kang alam dahil hindi mo kailanman tinangkang makilala siya, sagot ni Andrew. Pero ayokong manatili kang nakatali sa galit o hiya. Kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Nagulat si Marco. Anong ibig niyong sabihin? Pagkatapos ng 1 buwan ng volunteer work mo sa probinsya, pwede kang bumalik. Hindi bilang punishment kundi bilang bagong simula. Napaiyat si Marco. Hindi niya mapigilan. Salamat sir, salamat. Lumapit si Clarice, marahang nagsalita. Doc Marco, salamat din. Alam kong hindi niya sinasadya yung nangyari. Ang mahalaga, natutunan nating pareho. Napatingin si Marco sa kanya, sabay tango. Pasensya na, Clarice. Hindi ko alam na ikaw pa ang magtuturo sa akin kung ano ang tunay na respeto. Paglabas ni Marco sa opisina, ramdam niya ang gaan sa dibdib na matagal niyang hinintay. Sa hallway, nasalubong niya si Fiona. Doc Marco, mahina nitong sabi, ako naman po ang humihingi ng tawad. Isa ako sa mga dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon noon. Ngumiti si Marco, ayos lang. Lahat tayo may pagkakamali. Ang mahalaga, natututo. Makalipas ang ilang linggo, bumalik na sa serbisyo si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na siya. Hindi na siya ang maangas na doktor na sigaw ng sigaw sa mga nurse. Sa bawat operasyon, maririnig ang banayad na utos at minsan pa nga ang malasalitang magaling o salamat. Nurse Clarice, tawag niya minsan, salamat sa mabilis na pagresponde. Ngumiti lang si Clarice, trabaho lang po Doc. Mula noon, naging maayos ang takbo ng ospital. Si Andrew ay madalas nang bumisita, hindi bilang may-ari, kundi bilang asawa at taga-suporta ni Clarice. Si Carlo naman ay patuloy na nagiging sandigan ng buong staff. At si Fiona ay naging mas mabuting kasamahan. Isang gabi, sa dulo ng shift, nakita ni Marco si Clarice sa chapel ng ospital. Tahimik na nagdarasal. Lumapit siya. Alam mo, Clarice, mahina niyan sabi, salamat sa sampal. Napatingin si Clarice, nagulat, tapos napangiti. Hindi ako yung sumampal sa iyo, Doc. Pero kung hindi dahil sa nangyari, baka hanggang ngayon, bulag pa rin ako. Hindi mo kailangan magpasalamat. Minsan talaga, kailangang masaktan para magising. Sa gabing iyon, parehong tumahimik ang dalawa, nakatingin sa krus sa altar. Ang malamig na hangin ay tila nagdala ng katahimikan sa loob ng ospital, na minsang naging saksi ng kanilang galit, pagkakamali at pagbabago. Si Marco, na minsang rinagmulan ng sakit, ay naging larawan ng pagbabago. At sa gitna ng lahat, si Andrew, ang lalaking hindi kailanman pinanghinawaan ang pagmamahal, ay nanatiling haligi ng pagkakaisa sa ospital. Ang sampal na minsang nagwasak sa isang tao ay siya ring naging dahilan ng pagkabuo ng kanilang mga puso. At mula noon, sa bawat sulok ng St. Therese Medical Center, maririnig ang mga salitang bumago sa kanilang lahat. Respeto, kababaang loob at tunay na malasakit sa kapwa. Matapos magkaayos sina Andrew at Marco at tuluyang tanggapin ni Clarice ang alok ng kanyang asawa na pamunuan ang bagong medical foundation, nagsimula na rin ang panibagong yugto sa buhay ng lahat. Ngunit para kay Dr. Marco Villarreal, hindi ganoon kadali ang muling pagbangon. Sa kabila ng pagbabalik niya sa ospital, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Ang galit na minsan niyang inipon laban sa sarili, at ang hiya na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan tuwing nakikita niya si Clarice. Tuwing dumadaan siya sa hallway ng St. Therese, tila ba naririnig pa rin niya ang pulungan ng mga tao noong araw ng sampal. Siya yung doktor na sinampal ang asawa ng may-ari. Sobrang yabang daw niya noon. Alam niyang kahit pa nagbago siya, hindi madaling burahin ang mancha ng nakaraan. Kaya ang tanging paraan para makabawi ay ang patunayan sa gawa, hindi sa salita. Isang umaga, dumating si Marco sa ospital nang mas maaga sa lahat. Bitbit niya ang ilang kahon ng gamot at donasyon mula sa kanyang pinanggalingang medical mission sa Pampanga. Ito po ang mga libreng antibiotics at vitamins para sa outreach natin, sabi niya sa staff nurse. Doc,
Kayo po ba ang galing Pampanga? Tanong ng nurse. Tila hindi makapaniwala. Oo, may mga pasyente doon na walang pambili kahit aspirin. Sagot ni Marco habang inaayos ang mga kahon. Mabuti na lang at may mga kagaya niyo na handang tumulong. Habang abala siya, dumating si Head Nurse Lilia. Marco, gusto kong magpasalamat. Hindi ko akalaing babalik ka sa ospital na may ganitong kababaang loob. Hindi ko rin po inakala, ma'am. Noon nakasuot si Clarice ng simpleng blouse, may hawak na folder at abala sa pag-aasikaso ng medical volunteers. Dr. Marco, tawag ni Clarice, mahinahon at may ngiti. Salamat po sa tulong niyong gamot. Ang dami pong natulungan sa outreach. Ngumiti si Marco, bahagyang nahiya. Wala yon. Maliit lang yan kumpara sa mga nagawa mo. Hindi po, malaki po yon. Minsan, yung mga simpleng bagay, yun pa ang pinaka-pinagpapala. Sagot ni Clarice, habang nag-uusap sila, dumating si Andrew. Nakasuot ng maayos na suit. Dala ang ilang dokumento. Marco, bati niya, mabuti at nandito ka. Plano kong isama ka sa next medical mission sa Iloilo. Kailangan namin ng isang surgeon na may karanasan sa trauma cases. Napangiti si Marco, bahagyang nabigla. Ako sir? Pagkatapos ng lahat, walang pagkatapos sa mga taong marunong magsimulang muli. Sagot ni Andrew, sabay tapik sa balikat niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Marco ng totoong pagtanggap. Hindi bilang isang doktor na tinitingala, kundi bilang isang taong nagkamali, ngunit piniling bumangon. Sa sumunod na mga linggo, naging abala sila sa paghahanda para sa outreach sa Iloilo. Sama-sama sina Clarice, Marco, Carlo at ilang mga nurse sa pagpaplano. Habang ginagawa nila ang listahan ng mga pasyente, napansin ni Carlo na madalas tahimik si Marco. Marco, mukhang tahimik ka ah, sabi ni Carlo habang nagkakape. Hindi lang ako sanay sa ganito, sagot ni Marco. Mas sanay ako sa mga opisina, sa lamig ng operating room. Pero ngayong nakikita ko, yung mga taong umaasa sa atin, iba pala yung pakiramdam. Ganun talaga, tugon ni Carlo. Minsan kailangan lang nating mapalayo sa ilaw ng entablado para makita ang tunay na mundo. Dumating ang araw ng biyahe patungong Iloilo. Maagang nagtipon ang buong team sa airport. Si Clarice ang humawak ng listahan habang si Marco ang nanguna sa medical supplies. Habang nakasakay sa eroplano, napatingin si Marco kay Clarice na nakatanaw sa ulap. Clarice, mahina niyang sabi, alam mo ba, dati hindi ko akalaing kaya kong umupo sa tabi mo ng ganito. Wala nang galit, wala nang takot. Mumiti si Clarice. Lahat naman po kaya nating baguhin, Doc. Basta marunong tayong humingi ng tawad at magpatawad. Tumango si Marco. At salamat dahil hindi mo ako tinuluyang talikuran. Hindi naman po ako ganun. Ang galit kasi, kapag iningatan, tayo rin ang nasasaktan. Pagdating nila sa Iloilo, sinalubong sila ng mga bata at matatanda sa Barangay Plaza. Halos 200 pasyente ang pumila. Si Marco agad na nagsimulang mag-opera sa mga sugatan, habang si Clarice ay abala sa pagtulong sa mga nanay na may anak na may lagnat. Sa bawat ngiti ng pasyente, tila may tinutunaw na yelo sa puso ni Marco. Habang abala sila, nilapitan siya ni Tia Rosa na sumama rin mula Pampanga. Dok Marco, sabi ko na sa'yo, hindi sayang ang pagbabago. Kita mo yan, ang dami mong napasaya. Ngumiti si Marco, napatingin kay Clarice. Kung hindi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon, sarado pa rin ang puso ko. Pagkatapos ng outreach, nagsagawa sila ng simpleng salo-salo. Habang kumakain, nagsalita si Andrew. Ang dami nating natutunan sa proyektong ito. Pero higit sa lahat, nakita natin kung paano tumutubo ang pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan. Sumagot si Marco, may halong kaba, ngunit buong puso. At natutunan ko ring ang pinakamagaling na doktor ay yung marunong magpakumbaba. Hindi ko man mabura ang nakaraan, pero kaya kong gawing inspirasyon ang mga pagkakamali ko. Palakpakan ang lahat. Si Carlo ay tumayo at niyakap si Marco. Yan ang tunay na doktor. Pagbalik nila sa Maynila, isang press release ang inilabas ng ospital tungkol sa matagumpay na medical mission. Ngunit sa halip na pangalan ni Andrew o Clarice ang ibiyuda,
Pangalan ni Doktor. Marco Villarreal ang inilagay ni Andrew sa headline. Isang dating mapanghusgang doktor na yon ay simbolo ng bagong pag-asa, nakasulat sa artikulo. Nang makita ito ni Marco, napangiti siya. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Lumapit si Clarice at nagsabi, "Karapat-dapat ka, Doc. Dahil nagbago ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puso." Lumipas pa ang mga buwan. Si Marco ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga bagong doktor sa ospital. Naging mentor siya sa mga intern at sa bawat lecture niya, lagi niyang binabanggit ang parehong linya. Ang galing ay hindi nasusukat sa taas ng boses o dami ng medalya. Nasusukat ito sa dami ng buhay na ginagalang mo. Minsan, habang nag-iikot siya sa hospital garden, nakita niyang naglalakad si Clarice kasama ang ilang mga bata mula sa foundation. Dinala nila ang mga ito sa ospital para makilala ang mga doktor na tumulong sa kanila. Isa sa mga batang lalaki ang tumakbo kay Marco. "Dok, salamat po sa gamot. Gumaling na po si Mama." Napangiti siya at hinaplos ang buhok ng bata. "Walang anuman, anak. Yan ang dahilan kung bakit kami nandito." Sa di kalayuan, napanaw niya si Andrew na nakangiting pinagmamasdan sila. Lumapit ito at nag-abot ng kamay. "Marco, salamat sa lahat ng ginawa mo. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo. Pero, proud ako sa'yo." "Salamat din, sir. Kayo po ang unang nagtiwala." "Hindi ako nagkamali," sagot ni Andrew. Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw sa bintana ng St. Therese, tumingin si Marco sa paligid. Ang dating ospital na puno ng tensyon at yabang ay tila naging tahanan na ng pagkakaisa at kabutihan. Naramdaman niyang ito na ang tunay na saysay ng buhay niya. Hindi ang karangyaan, kundi ang pagiging instrumento ng pagbabago. At sa katahimikan ng gabi, habang tinatapos ni Clarice ang mga report para sa foundation, pumasok si Marco sa nurse station at naglagay ng maliit na papel sa mesa nito. Nakalagay lang doon, "Salamat sa pagturo sa akin kung paano maging tao bago maging doktor." At mula noon, hindi na kailanman naging mayabang na doktor si Dr. Marco Villarreal. Siya na ngayon ang tinatawag ng lahat bilang doktor na may puso. Makalipas ang ilang buwan, mula nang magbago ang reputasyon ni Dr. Marco Villarreal, unti-unti nang naramdaman ng buong St. Therese Medical Center ang epekto ng kanyang pagbabago. Ang dating ospital na kilala sa mahigpit na patakaran at malamig na sistema ay nagkaroon ng mas mainit at makataong kapaligiran. Mula sa mga pasyente hanggang sa mga staff, ramdam ang inspirasyong dala ng kwento ng isang dating mayabang na doktor na ngayon nagsisilbing huwaran ng kababaang loob. Isang maaliwalas na umaga, habang nakatayo sa teres ng ospital, tanaw ni Marco ang mga batang pasyenteng naglalaro sa hospital garden. Hawak niya ang tasa ng kape at sa bawat higop nito, tila nararamdaman niya ang kabigat ng nakaraan na unti-unting nawawala. Lumapit si Clarice, may dalang folder na naglalaman ng mga ulat para sa foundation. "Doc Marco," wika niya, "naaprubahan na po yung proposal natin para sa libreng operasyon sa mga batang may cleft palate." Ngumiti si Marco, bakasang tuwa. "Talaga? Ibig sabihin matutuloy na ang proyektong yon?" "Opo, at gusto po ni Dr. Andrew na kayo ang mamuno sa surgical team." Saglit siyang natahimik. "Ako? Hindi ba mas karapat-dapat si Carlo o yung mga bago nating surgeon?" Ngumiti si Clarice. "Kayo po mismo ang gusto ni Sir Andrew," sabi niya. "Kayo raw ang simbolo ng panibagong mukha ng ospital. Isang taong bumangon mula sa pagkakamali." Napabuntong hininga si Marco, sabay ngiti. "Kung ganun, gagawin ko to. Hindi para sa pangalan, kundi para sa mga batang yun." Habang naglalakad sila sa hallway, nasalubong nila si Fiona. Mula nang mangyari ang lahat, naging tahimik na ito at mas dedikado sa trabaho. "Good morning, Doc Marco, Ma'am Clarice." Magalang na bati nito. "Good morning, Fiona," sagot ni Clarice. "Kumusta na ang bago mga trainee mo?" "Okay naman po. Sinusubukan kong turuan sila gaya ng itinuro ninyo sa akin. Magpakumbaba kahit gaano pa karami ang alam mo." Napangiti si Marco. "Mabuti yan. Yan ang tamang aral." Pagdating ng hapon, nagkaroon ng meeting ang buong foundation kasama sina Andrew at Carlo. "May isa pa akong magandang balita," wika ni Andrew. "Ang Department of Health ay interesado na makipag-collaborate sa atin. Gusto nilang dalhin ang ating libreng operasyon sa iba't ibang probinsya." Palakpakan ng lahat. Ngunit si Marco, tahimik lang. "Sir," sabi niya, "kung papayagan niyo po,
Gusto kong unahin yung mga lugar na walang ospital. Yung tipong isang health center lang ang inaasahan ng mga tao. Sumang-ayon si Andrew. Tama ka, doon tayo dapat magsimula. At gusto ko, ikaw ang manguna. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula ang unang operasyon sa probinsya ng Bohol. Dinala ni Marco ang buong team, kasama si Clarice, Carlo, Fiona at ilang mga volunteer nurse. Sa unang araw pa lang, mahigit 40 pasyente ang dumating. Mga batang may bingo, matatandang may problema sa paa, at ilan pang nangangailangan ng tulong. Habang abala sa operasyon si Marco, napansin ni Clarice ang pagiging kalmado at mahinahon nito. Wala na ang dating sigaw at pagmamadali. Sa bawat galaw, may respeto at pag-aalaga. Scalpel, utos niya. Alam nyo, sabi niya, noon, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng operasyong nagawa mo o sa taas ng sweldo mo. Pero ngayon, alam kong mas masarap pala yung pakiramdam ng makatulong. Napatingin si Clarice sa kanya, sabay sabing, "Iba na kayo, Doc. Yung dating Marco na kilala ko, hindi kailanman magsasalita ng ganyan." "Siguro dahil dati, puro sarili ko lang ang iniisip ko," sagot niya. "Pero nang makilala ko kayo, lalo akong naunawaan na ang buhay hindi lang umiikot sa ego. Minsan, mas malaki ang halaga ng paghingi ng tawad kaysa sa pagpapakitang matalino ka." Pagbalik nila sa Maynila, sinalubong sila ng mga pasyente at staff na masigla. Isang malaking tarp ang nakasabit sa lobby ng ospital. "Salamat, St. Therese Foundation, pag-asa sa bawat Pilipino." Nang makita iyon ni Marco, hindi niya mapigilang mapaluha. "Hindi ko inakalang mararanasan ko to. Ang dati kong mundo puro pagmamataas lang." Lumapit si Andrew sabay tapik sa balikat niya. "At ngayon, isa ka ng inspirasyon." Lumipas ang mga araw at mas dumami ang mga pasyenteng dumarayo sa ospital. Ang dating malamig na lugar ay napuno ng mga tawa at pasasalamat. Sa mga bulletin board, nakapaskil ang mga larawan ng mga batang tinulungan nila sa Bohol, Pampanga at Iloilo. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang larawan ang nakapaskil. Larawan ni Marco na may hawak na batang pasyente. May caption na, "Ang doktor na muling natutong ngumiti." Ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok. Isang araw, habang nasa opisina si Clarice, dumating si Andrew. Tila may mabigat na balita. May problema sa foundation. May donor na umatras dahil sa lumang issue tungkol sa sampal incident. Gusto nilang alisin ang pangalan mo sa listahan ng project leads. Nagulat si Clarice. "Ha? Pero matagal na yon, Andrew. Alam nilang nagbago na si Marco." "Alam ko," sagot ni Andrew. "Pero hindi lahat handang magpatawad agad. Kailangan nating patunayan muli na karapat-dapat siya." Hindi nagpatinag si Clarice. "Hindi ko hahayaang mabawi yung pinaghirapan namin." Kinabukasan, nag-ayos siya ng presentasyon para sa mga bagong donor. Dinala niya ang mga larawan ng operasyon, mga testamento ng mga pasyente, at mga kwento ng mga batang natulungan. Nang magsimula ang meeting, nagsalita si Clarice ng buong tapang. Ang tunay na pagbabago, wika niya, ay hindi nasusukat sa nakaraan ng isang tao, kundi sa kung paano siya bumabangon mula rito. Si Dr. Marco Villarreal ay hindi perpekto, pero siya ang dahilan kung bakit libu-libong bata ngayon ay may bagong ngiti. Kung iyon ay hindi sapat na dahilan para magtiwala, hindi ko na alam kung ano pa. Tahimik ang buong silid hanggang sa isa sa mga donor ang tumayo. "Kung ganyan ang paninindigan ninyo, Nurse Clarice, susuportahan namin kayo. Sa katunayan, dadagdagan pa namin ang pondo." Napaluha si Clarice. "Maraming salamat po." Nang marinig ito ni Marco, napayuko siya, napuno ng emosyon. Lumapit siya kay Clarice matapos ang meeting. "Hindi ko alam kung paano ko maipatakita ang pasasalamat ko." Ngumiti si Clarice. "Hindi mo kailangang ipakita. Patuloy mo lang gawin kung ano ang tama. Yun na ang sapat na pasasalamat." Sa huling bahagi ng araw, nagtipon sila ni Andrew, Carlo at Clarice sa rooftop ng ospital. Habang tanaw nila ang mga ilaw ng lungsod, nagsalita si Andrew. "Alam nyo, minsan ang mga taong pinakamalalim ang sugat, sila rin ang nagiging ilaw ng iba." Tumango si Marco. "Tama kayo, sir. At kung may natutunan man ako,
Yun ay ang katotohanang hindi kailangang maging perpekto para makatulong. Kailangan nilang maging totoo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, pinangako ni Marco sa kanyang sarili na ipagpapatuloy niya ang laban, hindi na para sa pangalan, hindi na para sa karangalan, kundi para sa bawat buhay na nangangailangan ng pag-asa. Mula sa doktor na binabaan, ngayon siya ang itinataas na mga taong minsan niyang hindi pinansin. Ang dating ospital na saksi sa kanyang kahinaan, ngayoy tahanan ng kanyang muling pagkabuhay. Mula nang tuluyang mapatunayan ni Clarice sa mga donor ang pagbabago ni Dr. Marco Villarreal, mas naging malakas ang samahan ng foundation. Ang proyekto para sa libreng operasyon sa mga bata ay dumoble ang bilang ng benepisyaryo. Si Marco ay naging aktibong leader ng mga surgical mission at sa bawat probinsyang pinupuntahan nila, nag-iiwan siya ng inspirasyon. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglahok sa mga ganitong gawain, may isa pang bagay na hindi niya inaasahan. Ang unti-unting pagtibok ng puso niya para sa isang tao na hindi niya inakalang mabibigay liwanag sa kanyang mundo. "Scalpel, Doc," sagot ni Fiona. Pagkatapos ng ilang oras, matagumpay ang operasyon. Isa-isa niyang pinasalamatan ang kanyang team. Magaling ang lahat. Hindi lang tayo nag-opera. Tumulong tayong ibalik ang ngiti sa mga batang ito. Kinagabihan, sa loob ng maliit na rest house na tinutuluyan nila, nagtipon ang buong grupo. Si Carlo ay nagtimpla ng kape, habang si Clarice ay nag-ayos ng mga gamit. "Ang dami nating napasaya ngayon," sabi ni Carlo. "Kita mo yung batang babae kanina? Mumiti siya pagkatapos ng operasyon, kahit may tahi pa sa labi." Mumiti si Clarice. "Oo, Carlo. Yun ang mga ngiting hindi mo mabibili ng kahit anong yaman." Tahimik lang si Marco, nakatingin sa apoy ng bonfire sa labas. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga chart sa ospital, pumasok sa opisina si Nurse Lian Cruz, isa sa mga bagong voluntaryo mula sa foundation ni Clarice. Mabilis ang kilos nito, may maamong muka at masayahin. "Good morning po, Doc Marco. Pinapadala po ni Ma'am Clarice yung listahan ng mga pasyenteng pupunta sa outreach sa Palawan." Mumiti si Marco. "Salamat, Nurse Lian. Maaga ka ngayon ah." "Opo, Doc. Gusto ko pong ayusin na agad para hindi na po kayo magpuyat mamaya." Napangiti si Marco habang pinagmamasdan ang kasipagang ng dalaga. "Mukhang ikaw yung tipo ng nurse na hindi marunong mapagod. Pag gusto po yung ginagawa, Doc, kahit pagod, masaya pa rin," nakangiting sagot ni Lian. Mula noon, madalas nang magkasama si Marco at Lian sa mga proyekto. Sa bawat biyahe, hindi maiiwasang magkwentuhan sila tungkol sa buhay. "Doc," sabi ni Lian, minsang nakasakay sila sa van patungong outreach site, "totoo po bang dati kayong mahigpit at suplado?" Napatawa si Marco, napakamot ng ulo. "Hindi lang mahigpit. Ako siguro ang pinaka-aroganteng doktor sa ospital noon." "Pero bakit kayo nagbago?" Tumahimik si Marco, sandaling tumingin sa malayo. "Dahil may mga taong nagparanas sa akin ng hiya. Pero sa hiyaring yon, natutunan kong magpakumbaba. At higit sa lahat, natutunan kong magpatawad." Nang dumating sila sa Palawan, sinalubong sila ng mga batang pasyente at ng mga magulang nitong umaasa sa operasyon. Si Clarice ang nag-supervise ng logistics, habang si Andrew naman ay nasa kabilang site. Si Carlo, tulad ng dati, ay laging may dalang mga biro upang maibsan ang tensyon sa team. Ngunit hindi maikakaila, napapansin ni Clarice kung paanong madalas nang nakangiti si Marco sa presensya ni Lian. Isang gabi, matapos ang unang araw ng operasyon, nagtipon ang lahat sa tabing dagat para magpahinga. Habang nakaupo sila sa buhangin, humangin at nahulog ang ilang papel na hawak ni Lian. Agad itong pinulot ni Marco. "Mag-ingat ka, baka mapunta yan sa dagat," sabi niya. "Salamat, Doc." Mahina niyang tugon. "Alam niyo po, napakaswerte ng foundation ni Ma'am Clarice kasi may mga doktor na katulad din niyo." Umiling si Marco. "Hindi ako swerte, Lian. Ako ang maswerte na binigyan ng pagkakataong makabawi. Kung hindi siguro nangyari lahat ng pagkakamali ko, baka hanggang ngayon, masama pa rin akong tao."
Tao lang naman po tayong lahat, Doc. Ang mahalaga, marunong tayong magbago. Habang tumatakbo ang gabi, unti-unting naging mas malapit ang dalawa. Madalas silang magkasama sa paghahanda ng mga pasyente at madalas ding marinig ng mga nurse ang tawanan nila sa station. Napansin ito ni Clarice, ngunit sa halip na magselos o magtaka, mumiti siya. Sa totoo lang, natutuwa siyang makita si Marco na muli na namang masaya. Pagbalik nila sa Maynila, isang araw ay tinawag ni Andrew si Clarice sa opisina. Mahal, napapansin ko, si Marco parang bumalik na talaga sa dating sigla niya. Mas maaliwalas na siyang tingnan. Ngumiti si Clarice. Oo nga, Andrew. Siguro dahil nakahanap na siya ng dahilan para muling ngumiti. May ideya ka ba kung sino yung dahilan na yon? Tanong ni Andrew sabay kindat. Napatawa si Clarice. Kung ako tatanungin mo, baka si Lian yon. Kung ganon, masaya ako para sa kanya. Ang taong marunong magbago, karapat-dapat ding magmahal ulit. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng malaking awarding ceremony para sa mga medical volunteer. Isa si Marco sa mga tatanggap ng parangal bilang Outstanding Humanitarian Doctor of the Year. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, tumayo siya at naglakad sa entablado. Bit-bit ang mahabang paglalakbay ng kanyang pagbabago. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, panimula niya. Pero natutunan ko po na minsan, kailangan mong bumagsak ng malalim para maunawaan mo ang halaga ng pagtayo. Ang propesyon ng medisina ay hindi lang tungkol sa operasyon o gamot. Ito ay tungkol sa puso, ang pusong handang makinig, umintindi at magpatawad. Palakpakan ang buong hall. Nakatayo si Clarice sa harap, hawak ang kamay ni Andrew at sa kabilang dulo ng entablado, nakangiti si Lian, tila puno ng paghanga. Pagkatapos ng programa, lumapit si Lian kay Marco. Congratulations po, Doc. Deserve niyo po yon. Ngumiti siya. Salamat, Lian. Pero alam mo, hindi ko magagawa to kung wala kayo. Lahat ng kabutihan na pinakita mo, naging inspirasyon ko rin. Namula ang pisngi ni Lian. Huwag po kayong ganyan, Doc. Nakakahiya. Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi ni Marco. Matagal ko nang gustong sabihin to, pero hindi ko alam kung paano. Lian, simula nang dumating ka, naging magaan ang lahat para sa akin. Parang biglang may kulay ang araw ko. Napayuko si Lian, hindi alam kung ano ang sasabihin. Doc, hindi ko po alam kung pinutol ni Marco ang kanyang sasabihin. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Gusto ko lang maramdaman mong espesyal ka. Ilang araw ang lumipas, naging tampok sa ospital ang bagong proyekto ni Clarice, ang Puso sa Serbisyo Program, kung saan pinaglalapit ang mga dating doktor at nurse sa komunidad upang magturo at maglingkod. Isa si Marco sa mga pangunahing tagapagsanay. Sa isang lecture, sinabi niya sa harap ng mga bagong nurse, "Kung may matutunan man kayo sa akin, sana ay ito. Ang pinakamahalagang bahagi ng propesyon na to ay hindi ang utak, kundi ang puso." Matapos ang klase, lumapit si Lian at nag-abot ng isang maliit na kahon. "Doc, para sa inyo po." Binuksan ni Marco at nakita niya ang isang maliit na stethoscope pendant. "Para maalala niyo raw po lagi kung bakit kayo naging doktor," sabi ni Lian. Napangiti si Marco, bahagyang naluha. "Salamat, Lian. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to para sa akin." Sa mga sumunod na linggo, mas naging malapit pa sila. Madalas silang sabay mag-lunch at minsan ay nagkakasabay umuwi. Hindi man nila hayagang sabihin, alam ng lahat sa ospital na may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Clarice mismo ay minsang nagbiro. Mukhang hindi lang foundation ang nabuo natin, ah. Napangiti si Marco. "Siguro nga, Clarice. Pero salamat, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutunang buksan ulit ang puso ko." Sa isang maulang gabi, habang magkasama sina Marco at Lian sa parking lot matapos ang mahabang shift, tinanong ni Lian, "Doc, hindi po ba kayo natatakot na magmahal ulit? Baka masaktan lang kayo." Ngumiti si Marco, tumingin sa ulan. "Hindi ko na iniisip yon kasi kung natutunan kong patawarin ang sarili ko, kaya ko na ring magmahal ng totoo." "Doc," mahina niyang tugon. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ng kamay niya. "Lian, hindi ko alam kung saan patutungo to, pero ang alam ko, gusto kong magsimula uli.
at gusto kong ikaw yung kasama ko." Hindi sumagot si Lian. Sa halip, ngumiti lang ito habang bumuhos ang ulan sa kanilang paligid. Sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam ni Marco na sa wakas, natagpuan na niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi ang karangalan, hindi ang parangal, kundi ang pag-ibig na totoo, simple at hindi inaasahan. At sa pagpatak ng ulan, sa pagitan ng mga ilaw ng ospital na minsang saksi sa kanyang kahinaan, ngayon ay saksi naman ito sa kanyang bagong simula, isang doktor na muling natutong magmahal. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang mabuo ang ugnayan nina Dr. Marco Villarreal at Nurse Lian Cruz, naging mas makulay ang takbo ng kanilang buhay sa ospital. Hindi ito isang relasyong puno ng pagyayabang o pagkukunwari, kundi isang koneksyon na tahimik ngunit matatag. Sa bawat araw na magkasama sila sa trabaho, tila ba unti-unting naghihilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at halakhak, may mga pagsubok pa ring dumarating. Mga pagsubok na susubok muli sa kanilang puso, tapang at pananampalataya. Isang hapon, habang abala sa kanyang opisina si Clarice, biglang bumukas ang pinto. Si Marco yun, may dalang balita. "Clarice," sabi niya, "may emergency sa charity ward. Isang bata ang nangangailangan ng agarang operasyon sa puso, pero wala silang pambayad." Mabilis na tumayo si Clarice. "Anong kondisyon ng bata?" "Nakikita ko pa lang sa x-ray, congenital defect. Kung hindi maaoperahan ngayon, baka hindi na tumagal hanggang bukas. Gamitin natin ang pondo ng foundation," sabi ni Clarice. "Hindi natin siya pwedeng pabayaan." Tumango si Marco. "Kailangan ko ng tulong ni Lian sa OR. Siya lang ang pinagkakatiwalaan kong scrub nurse sa ganitong klase ng operasyon." Sa loob ng operating room, tahimik ang lahat. Tanging tunog ng monitor at hinga ng bawat miyembro ng team ang maririnig. "Scalpel," utos ni Marco. "Scalpel, Doc," sagot ni Lian, mahanahon ngunit mabilis. Matapos ang 3 oras ng operasyon, matagumpay nilang nailigtas ang bata. Paglabas nila, bumuhos ang luha ng mga magulang na kanina pa naghihintay. "Doc, salamat po. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi," sabi ng ama ng bata habang lumuluhod sa harap ni Marco. Ngumiti siya, bahagyang tinapik ang balikat nito. "Walang kailangang bayaran sa kabutihan. Ipagdasal niyo lang na lumakas siya. Yun na ang sapat." Sa labas ng ospital, pinagmamasdan ni Clarice si Marco at Lian na magkasamang lumabas ng OR. Parehong pagod, ngunit masaya. Lumapit si Andrew sa kanya. "Mahal, kita mo yan? Ibang-iba na si Marco ngayon." Numiti si Clarice. "Oo, kung noon ay ulo lang ang ginagamit niya, ngayon puso na. At si Lian, siya ang naging tulay ng pagbabago. Baka naman sa kanila na rin yung susunod na kasal na pupuntahan natin." Biro ni Andrew. Hindi malabo. Natatawang sagot ni Clarice. Pareho silang may sugat, pero pareho ring marunong maghilom. Lumipas ang mga araw at naging abala si Marco sa bagong proyekto ng foundation, ang Pediatric Heart Program, na layuning magbigay ng libreng operasyon sa mga batang may depektong puso. Si Liane naman ang naging coordinator ng mga pasyente at volunteers. Magkasama silang halos araw-araw, sa rounds, sa mga meeting, sa mga charity events. At habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Isang gabi, habang nagkakape sa kantin, tinanong ni Liane si Marco, "Dok, hindi niyo po ba namimiss yung dating buhay ninyo? Yung panahon na mga lahat ay tumitingala sa inyo bilang the best surgeon?" Tahimik siyang ngumiti. "Namimiss ko, pero hindi ko hinahanap. Kasi ngayon, may mas magandang dahilan na ako para magsikap." "Anong dahilan yun?" "Ang makita kang nakangiti araw-araw." Namula si Liane at napayuko. "Dok naman, baka marinig tayo ng mga nurse." "Hayaan mo sila." Natatawang sagot ni Marco. "Mas gusto kong maging totoo kaysa magtago sa likod ng reputasyon. Ngunit hindi laging maayos ang lahat." Isang umaga, habang nasa foundation office si Clarice, biglang dumating si Fiona, halatang nagmamadali. "Ma'am Clarice, kailangan niyo pong pumunta sa ER. Si Nurse Lian po, na aksidente." Nataranta si Clarice. "Ano? Anong nangyari?" "Galing po siya sa outreach sa Bulacan. May tumamang truck sa van nila. Si Doc Marto po, sinumbu na siya." "Sa ospital?"
Tumakbo si Marco, papasok ng emergency room. Nakita na si Lian, duguan ang noo at nakahiga sa stretcher. Lian! Sigaw niya habang hawak ang kamay nito. Tumingin ka sa akin, nandito ako. Mahina siyang ngumiti. Dok, huwag kayong mag-alala. Maliit lang to. Hindi maliit to. Nanginginig ang boses ni Marco. Diyos ko, sana ako na lang. Agad siyang tumulong sa mga doktor. Maghanda ng suture kit. Hindi ako aalis dito. Utos niya. Dok, sabi ng resident, kami na po ang bahala. Kailangan niyong kumalma. Ngunit tumanggi siya. Hindi ko kayang kalma kung siya ang nakahiga riyan. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Marco sa ER. Hawak pa rin ang kamay ni Lian hanggang sa ito'y mailipat sa recovery room. Umupo siya sa gilid ng kama, pagod at basang-basa ng pawis. Pagmulat ni Lian, mahina nitong sinabi, Dok, bakit ang lungkot ng mukha niyo? Ayos lang ako, huwag ka na munang magsalita. Sagot niya, pilit na pinapataan ng sarili. Akala ko mawawala ka. Hindi ako aalis, Dok. Hindi pa habang kasama pa kita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Marco. Lian, ngayon ko lang na-realize kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka. Ngumipi siya. Ang mahalaga, Bok, buhay pa ako at naririnig kong sinasabi mo yan. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan nang gumaling si Lian. Naging mas matatag ang kanilang relasyon at hindi nagtagal, ipinakilala siya ni Marco sa pamilya ni Andrew at Clarice. Sa isang hapunan sa bahay ng mga Gomez, puno ng tawa ang gabi. Lian, wika ni Andrew, ngayon ko lang nakita si Marco na ganito kasaya. Salamat at pinasaya mo yung taong dati, halos ayaw nang ngumiti. Ngumiti si Lian. Wala naman po akong ginawa, sir. Tinuruan ko lang siyang tumawa ulit. Napatawa si Clarice. At tinuruan mo ring siyang magmahal. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Marco at Lian sa hardin. Ang tahimik, sabi ni Lian, habang nakatingala sa mga bituin. Mas tahimik kung wala ka rito, sagot ni Marco, sabay hawak sa kamay niya. Alam mo, dati hindi ko akalaing may magmamahal pa sa isang katulad ko. Pero binigyan mo ako ng dahilan para maging mas mabuting tao. Wala kang dapat baguhin, Doc. Ganyan ka ng gusto ko, totoo at may puso. Ilang buwan pa ang lumipas. Si Lian ay muling nakabalik sa serbisyo at patuloy na kasama ni Marco sa bawat operasyon. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi maingay, ngunit puno ng paggalang at pangunawa. Sa bawat ngiti ni Lian, naaalala ni Marco ang gabing muntik na siyang mawalan ng lakas. At sa bawat hawak niya sa kamay ng pasyente, naaalala niya kung paano siya binuhay ng pagmamahal. Sa isang charity event ng foundation, tinawag ni Clarice si Marco sa entablado. Ngayon, gusto kong ipakilala sa lahat ang dalawang taong simbolo ng pag-asa at pagbabago. Si Dr. Marco Villarreal at si Nurse Lian Cruz. Palakpakan ng lahat. Habang nakatayo sa gitna ng entablado, tumingin si Marco sa mga bata at sa mga magulang na natulungan nila. Noon ako ang doktor na walang puso. Pero ngayon, dahil sa taong minahal ko, natutunan kong magpagaling hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Matapos ang programa, lumapit si Clarice sa kanya. Marco, proud ako sa'yo. Lahat ng sakit, lahat ng sugat, nagilom na. Mumiti siya. Salamat, Clarice. Pero hindi lang sugat ko ang gumaling. Marami tayong natulungan at yon ang pinakamagandang lunas sa lahat. Habang naglalakad silang palabas ng hall, hinawakan ni Marco ang kamay ni Lian. Tingnan mo yung mga batang yon, sabi niya. Lahat sila may sugat pero patuloy pa ring lumalaban. Katulad mo, Doc, sagot ni Lian. Katulad dating dalawa, tugon niya sabay ngiti. At sa gabing iyon, habang nagsasara ang ilaw ng entablado, nanatiling wikas ang bagong kabanata ng kanilang mga puso. 2 taong minsang wasak ng mga pagkakamali, ngayoy naghilom sa ngalan ng pagmamahal, kapatawaran at panibagong pag-asa. Makalipas ang 1 taon, lalo pang lumago ang St. Therese Foundation. Ang mga proyekto umabot na sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa mga baryo ng Mindoro hanggang sa bundok ng Benguet, kilala na ngayon ang mga misyon ng libreng operasyon at serbisyong medikal na pinangungunahan ni na Dr. Marco Villarreal at Nurse Lian Cruz.
Ngunit higit sa lahat, lumago rin ang samahan ng dalawang pusong minsan ay parehong sugatan. Isang umaga, habang nakatayo si Marco sa rooftop ng ospital, tanaw niya ang pagtaas ng araw. Nasa kamay niya ang lumang stethoscope pendant na minsang ibinigay sa kanya ni Lian. Napangiti siya habang pinaglalaruan iyon sa kanyang palad. Dumating si Lian, may dalang 2 tasa ng kape. Dok, alam mo bang yung batang inoperahan mo noon sa charity ward, gumraduate na sa elementarya? Nagpadala siya ng sulat para sa'yo. Talaga? Oh, tanong ni Marco, sabay kuha ng sobre. Binuksan niya ito at binasa ng malakas. Maraming salamat po, Doc Marco. Dahil sa inyo, buhay pa ako. Binabala na akong maging doktor balang araw para matulungan ko rin ang mga batang katulad ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Marco. Lian, kung may dahilan man kung bakit ako nananatili sa trabahong ito, yan yon. Mga batang yan ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako nabubuhay. Numiti si Lian, at yan din po ang dahilan kung bakit kita minahal. Tahimik silang umupo sa bench habang pinagmamasdan ang liwanag ng umagang iyon. Sa katahimikan, maririnig ang mga sigaw ng mga bata mula sa playground ng foundation. Pati ang tawa ng mga nurse at doktor na dati puno ng tensyon, ngayoy puno ng pagkakaisa. Alam mo, Lian, wika ni Marco, minsan iniisip ko kung hindi ako nagkamali noon, baka hindi ako magiging ganito ngayon. Baka nga po, pero minsan kailangan talagang masaktan bago matutong magmahal ng totoo. Sagot ni Lian, sabay alalay sa kanyang balikat. Nang araw ring iyon, ipinatawag sila ni Clarice sa opisina. Pagpasok nila, naroon na rin si Andrew at Carlo. Marco, Lian, panimula ni Clarice, may magandang balita kami. Naaprubahan na ang expansion project natin. Magtatayo tayo ng bagong ospital sa Visayas at gusto naming kayong dalawa ang mamuno doon. Nagulat si Marco. Kami? Clarice, sigurado ka ba? Ang dami pang mas magaling sa amin. Tumango si Andrew. Walang ibang mas karapat-dapat. Alam namin kayong dalawa ang may puso para rito. Hindi lang to ospital, kundi tahanan ng mga taong nangangailangan. Tumingin si Lian kay Marco, halaang may halong kaba at saya. Dok, kaya ba natin yon? Ngumiti siya. Kung magkasama tayo, kaya natin kahit ano. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na silang maghanda para sa bagong proyekto. Bumiyahe sila patungong Iloilo kung saan itatayo ang bagong St. Therese Children's Hospital. Sa unang araw pa lang ng konstruksyon, halos mapuno ng emosyon si Marco habang pinagmamasdan ang mga manggagawang nagsisimulang maghukay. Lian, sabi niya, dito magsisimula ang bagong kabanata ng buhay natin. Dito tayo magpapatuloy. Ngumiti ito, sabay abot sa kamay niya. At dito rin natin tutuparin lahat ng pangarap ng mga batang nangangailangan ng pag-asa. Habang abala sila sa site, dumating si Fiona kasama ang ilang staff mula Maynila. Doc Marco, Ate Lian, may mga dokumento lang pong kailangang pirmahan para sa permits. Aba Fiona, biro ni Marco, ikaw na talagang pinaka-responsabling nurse ngayon. Dahil po sa inyo yan, Doc, sagot ni Fiona, nakangiti. Kung hindi dahil sa mga natutunan ko sa inyo noon, baka hanggang ngayon takot pa rin akong magdesisyon. Hindi mo kailangang matakot, sagot ni Lian. Basta ginagawa mo ang ama, palaging may dahilan ng Diyos. Habang tumatakbo ang mga buwan, unti-unti nang nabubuo ang bagong ospital. Sa bawat pader na itinayo, parang kasabay nitong tumatatag ang tiwala ni Marco sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gabi, madalas siyang tumambay sa gilid ng construction site. Pinagmamasdan ang mga ilaw habang si Liane ay nagdadala ng pagkain. Dok, parang kahapon lang, halos ayaw mo lumabas ng operating room, sabi ni Liane. Ngumiti siya. Ngayon, hindi lang ako lumalabas, nagpapatayo pa ng ospital. Tingnan mo nga naman, no? Biro ni Liane. Ang mga taong pinakabagsak, sila pa ang gumagawa ng pinakamataas. Tama ka, tugon niya sabay hawak sa kamay nito. At sa tabi nila, palaging may isang taong handang magtiwala, katulad mo. Pagkaraan ng 1 taon natapos din sa wakas ang ospital. Malaki ito, maliwanag,
at puno ng kulay. Sa grand opening, nagtipon ang buong staff, mga pasyente at mga taga-barangay. Si Clarice at Andrew ang nagpasimula ng seremonya. Ngayong araw, sabi ni Andrew sa mikropono, hindi lang tayo nagtatayo ng gusali. Nagtatayo tayo ng pag-asa. At sa likod ng lahat ng ito, narito ang 2 taong nagpursigir at nagbago, sina Dr. Marco Villarreal at Nurse Lian Cruz. Palakpakan ang lahat. Tumayo si Marco at lumapit sa harap. Maraming salamat. Pero higit sa lahat, salamat sa pagkakataong makapagsimula ulit. Ang ospital na ito ay hindi tungkol sa akin o sa amin ni Lian. Ito ay para sa bawat batang nangangailangan ng tulong, para sa bawat pamilyang nawalan ng pag-asa, at para sa bawat pusong gustong muling maniwala sa kabutihan. Matapos ang talumpati, inilapit ni Clarice kay Marco ang maliit na gunting para sa ribbon cutting. Ikaw ang karapat-dapat magbukas ng ospital na to, sabi niya. Habang pinuputol ni Marco ang laso, napatingin siya kay Lian na nakangiti sa tabi niya. Sa sandaling iyon, lahat ng alaala ng nakaraan, ang araw na sinampal niya si Clarice, ang hiya, ang sakit, ang pagbabago, ay tila nagbalik, ngunit hindi na masakit. Ito na ngayon ang patunay na ang bawat sugat ay may dahilan, at ang bawat pagkakamali ay maaaring maging simula ng bagong buhay. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Clarice kay Marco. Hindi ko talaga akalaing aabot tayo sa ganito. Minsan iniisip ko, kung hindi nangyari lahat ng gulo noon, baka hindi natin makikita ang taong ganito ka ngayon. Ngumiti si Marco. Tama ka, Clarice. Siguro kailangan ko talagang masaktan para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kabutihan. Ngayon, sabi ni Clarice, panahon mo naman para lumigaya. Tumingin siya kay Lian na abala sa mga bata. Sa palagay ko, nagsimula na akong lumigaya. Makalipas ang ilang linggo, sa loob ng bagong ospital, naganap ang isang simpleng kasal. Hindi ito enggrande, ngunit puno ng pagmamahal. Nagsilbing saksi sina Clarice at Andrew, at naglakad sa aisle si Lian, suot ang simpleng puting bestida. Si Marco, nakatayo sa altar, halatang nangingilid ang luha. Pagdating ni Lian sa harap, mahina niyang sinabi, akala ko noon, hindi ako para sa taong may sugat sa nakaraan. Pero ngayon, gusto kong paghilumin ang bawat sugat mo habang magkasama tayo. Mumiti si Marco sabay sagot, at ako, nangako akong aalagaan ka hindi lang bilang asawa, kundi bilang kasama sa bawat laban ng buhay. Sa kanilang pagsasama, hindi lamang sila nagpatuloy bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa bawat batang kanilang naliligtas, sa bawat pasyenteng kanilang nginitian, at sa bawat pamilya nilang tinutulungan, nakikita nila ang sarili nilang kwento. Isang kwento ng pagkakamali, pagtutuwid, at pagmamahal. Sa huling eksena, habang nakatayo si Marco sa tapat ng bintana ng bagong ospital, nakatingin siya sa mga batang naglalaro sa labas. Lumapit si Lian, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Anong iniisip mo, Doc? Iniisip ko lang kung paano ko nagawang umabot dito. Mula sa pagiging mayabang hanggang sa pagiging mapagpasalamat. Ngumiti si Lian. Siguro dahil hindi ka lang magaling na doktor, isa kang mabuting tao. Tumingin siya sa kanya, sabay bulong, at dahil may isang nurse na minahal ako kahit hindi ako perpekto. Habang lumulubog ang araw, ang liwanag nito ay tumama sa salamin ng ospital, nagbigay ng gintong kulay sa buong paligid. Sa ilalim ng langit na iyon, magkahawak kamay sina Marco at Lian. Sabay naglakad patungo sa pasilyo kung saan naghihintay ang mga bata. Handa na muling maglingkod, magmahal at magpatuloy. Ang dating doktor na minsang sinampal sa harap ng lahat, ngayon ay tumayo bilang simbolo ng kababaang loob at pagbabago. At sa piling ng babaeng minahal niya, natutunan niyang ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa talino o posisyon, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad kahit sa sarili.